Okay, day one for our funded account sa Tradify. So, um, up tayo for today ng 530. So, ito rin yung mga trades natin if makikita nyo. So, first, may trade ako na short to eh. Quick trade lang. Then, nagkameron tayo ng 3 losses. Medyo malaki nga itong isang to eh. And then, so, around mga 500 din to. And then, nagkameron tayo ng magandang run. Pero, medyo early exit tayo dyan. Pakita ko lang din. Let's go for executions. Uy, ba't wala? Ay, okay. Hindi pala ako nakalagin. I'm so sorry. Wait lang. Okay, I'm back. So, hindi pala ako nakalagin. Teka lang ha. Check natin ta. Ayan, mga entries natin. Yung 200 is ito. Ah, quick quick drop lang. Drop ganun. So 2 minutes yung main ano nito eh. Yung tinitingnan ko siya. Um, wait lang, saan na yan? Ito to. Ayan. So ito, yung drop. Then early exit naman to eh. Kumbaga parang quick scalp lang. Then then nangyari tong rally na to. And then may ito yung mga loss natin. Ayan. So buy dito, then early close, ganyan. Tapos yung entry natin, uh, so yung winning trade natin is ito. Hindi nag-drop pa nga yun. Then ito. Then early exit dito. Kasi parang recovery trade to eh. Yung nangyari. So up naman tayo ng 500. Pero if ano, may potential pa sana siya if tinarget ko tong high na to. Tinarget ko yan. So, ayan. Yun sana yung ideal exit dito. So, medyo early exit ako. Tingnan natin. Then, ayun, meron pa nga ng another pump papunta doon sa midpoint. Sakto doon sa midpoint. Before siya mag-drop ulit. Before mag-drop. So, yun lang. Currently, na natin yung executions. Yan. So, nakuha natin yung entry na to, yung paangat din pullback. And paangat. Pero yun nga, exit-wise, hindi ko masyado na-manage ng maayos yung trade. So, another learning din siya for me. Ngayon, for 5, dito sa 5 minute, ito order block to eh, na tinitingnan ko. So, previously, nung early morning, dun siya nag-stop, dun siya nag-console, then nagkameron tayo ng, kumbaga, slow rally, so consolidation during Asian, then nag-pump tayo ng London, pullback din. Nag-drop tayo ngayon currently, going to 7 a.m. New York. So, balik tayo dun sa order block. Yun, let's see if, or bukas na naman ako magti-trade pero monitor ko lang din tong chart.
Tingin-tingin lang din. And then, this week pala is non-farm payroll tayo this week. So, actually, good. Pwede pa ako mag-trade tomorrow. Pero titingnan ko kung ano yung movement ng chart. Kasi may ganito din eh. May employment claims. Tapos Friday, Thursday, Friday. Baka hindi na tradable sa akin tong Thursday, Friday. Pero, yun. So, baka hindi na rin ako mag-live. Yun lang. For next week, uh, CPI live for next week. So, dapat minimal trading lang tayo. And then, next week yung may FOMC pala tayo ng next week. Pero, okay lang ako dito mag-trade. So, FOMC siguro Thursday lang medyo ingatan. Pero yung Monday to Wednesday, goods pa siya sa akin. Yun lang sa akin. Tapos mag-ship na rin pala yung daylight saving time. So, magpapantay na. So, currently kasi ngayon 8 p.m. na Manila time, pero 7 a.m. pa lang sa New York. Ang mangyayari, imbis na 7 to, magi 8 na, tapos UTC -4 na yung ano dito. So, yun lang. Quick update lang sa funded account. Ah, yan. So, 10 days pa yung kailangan kong makover. 10 trading days, and then dapat mag 2,100 above tayo doon. Tapos, yung crucial is yung consistency rule na 35%. So, pakita ko na lang din sige, pakita ko na dito. So, meron akong ginawang, teka. Double check ko lang next time na lang, next time. Meron bang ano to? Sige, wala namang kita nga eh. Pero sige ito. Ito yung trading consistency rule calculator. So, ito yung day 1 natin. Yan. So, pagtagal kailangan after 10 days dapat naka-yes to, meets consistency. So, yun yung isa sa mga rules na kailangan ko masunod. Yun lang for now, and see you, create ako ng video tomorrow if may trade and or if magla-live ako. So, yep, yun lang.